in front of the President. Kung may tunay, I just have to qualify, tunay, totoo, na ebidensya. Senadora Laila de Lima, iginiit na mapapahiya lang si Pangulong Duterte kung ipipilit niyang sangkot ang senadora sa droga. Ngayon may bago siya. The first name is Warren. Ang trabaho ni Warren, walang apelyido, nagmumotor ahead. Yung haggard na escort niya. MMDA. Mr. President, the Warren that you mentioned, does he also have involvement in illegal drug activities? Si De Lima? Yung Warren po. Wala. And even dilemma niya. I would be also careless with. She facilitated everything for money. But dilemma was never into, sige, magpabili ka ng ganon. I would be lying if I do that. And I would not be as honest as I can ever be with you. Because of her pitfalls. Yung hindi niya yung mapaibig eh. Alam mo na yung init ng, they call it chok-chak. Chak-chok siguro sa inyo. She never denied it. All lies, hindi yan, nanda sa droga ako. But she never said, yung kami ni, she never admitted it. She never came out with a denial now na lumabas na lahat. Next one coming up, paano si Warren? Nakalimutan sa istorya. Those accusations against my alleged drug links are a complete falsehood, an absolute lie. Ito ang pahayag ni Senador Laila de Lima matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon siyang matrix ng drug operations sa Bilibid na magpapakita ng papel doon ni de Lima noong Justice Secretary pa siya. Hindi na nagdetalye ngayon si de Lima dahil pinayuhan daw siya ng mga kaanak at kaibigan na iwasan munang magkomento sa mga naglalabas ng akusasyon. Pero sinabi niyang ipagpapatuloy daw niya ang pagdinig ng Senado ukol sa drug-related killings sa Administrasyong Duterte. Bukod kasi sa siyang pang testigo na hindi pa nakakapagsalita sa Senado, marami pa raw ibang nagpaparamdam na gustong magsalita. Meron na hong mga nagpapadala sa amin sa Facebook tsaka sa cellphones ng aking mga staff na gusto rin daw nilang dumulog sa CHR o kaya sa akin dahil nga meron din mga nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Gusto naman ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-inhibit si de Lima bilang chair ng pagdinig ng Senado. Mukha raw kasing hinusgahan na ni de Lima ang issue. Kasi may prejudgment na siya. Makikita mo sa kanya lahat ng pinatay, summary killing na o extrajudicial killings. Samantalang ang CHR mismo nagsabi, extrajudicial killing yan kapag ka hindi pinarusahan, hindi prinosecute, hindi pinurusu yung kaso. Pero hindi raw mag-i-inhibit si de Lima. I'm not gonna base that to the opinion of someone who has evidently been the defender and apologist of the President in the Senate. Sino ba ang bias sa amin? Siya nga ang very biased in favor of the administration and the EJ case from day one. Inihahanda naman ng Kamara ang pagdinig kaugnay sa problema ng droga sa New Bilibid prisons. 5 hanggang 6 na testigo daw ang ihaharap ng Department of Justice na direkta raw na pinangalanan si de Lima na nakinabang sa pera ng mga drug lords sa Bilibid. Ang mga testigo, mga inmate, ilang gwardiya sa Bilibid at mga kaibigan pa ni de Lima. Sir, yung mga witnesses na yun naka-WPP ba yun ngayon? Or yung mga nag-execute ng affidavit? Or hindi naman? Some are already in prison. The others, we have some WPP witnesses who are witnesses to the against the drug lords. Ang dati raw driver ni de Lima ang tumatanggap ng pera para sa dating kalihim. He collects drug money from the high-profile drug lords. Pero sabi ni de Lima, hindi siya dadalo sa pagdinig ng Kamara. Hindi raw niya maintindihan kung bakit siya ang iniimbestigahan, gayong siya ang nagsiwalat ng aktibidad ng mga drug lord doon. I don't have to go there to prove my innocence. I know that I'm innocent. Di ba? I'm sure, sana, all of this are clearly
harassment. Si dating Undersecretary Francisco Baraan III na nanungkulan sa DOJ noong panahon ni De Lima, idinadawit din. Sa isang pahayag, sinabi ni Baraan na hindi niya lubos maisip na kasama siya sa ganitong kontrobersya dahil taliwas ito sa pinaniniwalaan niya bilang Kristiyano. Kilala daw niya ang kanyang sarili at tiwala siyang lalabas din ang katotohanan. Hindi raw niya pinangasiwaan ang operasyon sa Bilibid o ibang kulungan dahil limitadong administrative supervision lang ang meron siya noon sa Bureau of Corrections. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Magandang umaga po. Maaari raw ilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo ang tinatawag niyang matrix o larawan ng mga Muntinlupa connection na magpapakita ng umano'y papel ni Senadora Laila de Lima sa kalakaran ng droga sa New Bilibid Prison. Ayon sa Pangulo, pinapasuri pa niya ang nilalaman ng matrix, kaya hindi niya muna ito idinetalye. Ngunit sabi ni Duterte, si De Lima umano ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno na sangkot doon. Si De Lima wala pang pahayag ukol dito pero nauna niyang itinanggi na sangkot siya sa droga. Bukod sa senadora, makikita rin daw sa matrix na dawit din ang isang gobernador na kaibigan pa man din ng Pangulo at pati na rin si dating Justice Undersecretary Francisco Baraan. There is also a governor in you know, he's my friend, but I could not believe it. But nandyan siya sa ano, sa revelation. There's a governor and an undersecretary. Sir, si Baraan ba yan? Yes. I will show to you maybe this week the matrix. Binavalidate ko lang. Hindi raw dadalo si Senadora Laila de Lima sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa issue ng droga sa New Bilibid Prison. Ayon daw kay de Lima, sa tingin niya kahit imbestigahan ng issue, wala naman daw gagawin ng Kamara. Nagsasagawa na rin daw ng pagdinig ang mga kongresista kaugnay sa issue ng droga sa Bilibid noong kalihim pa siya ng Department of Justice. Giit ng Senadora, bakit siya ang iimbestigahan gayong siya nga ang nagsiwalat raw ng mga drug lords sa Bilibid. Muli ring nanindigan si De Lima na kailanman ay hindi umano siya nakinabang sa droga. Bakit ako ngayon ang iimbestigahan? Ako yung gumawa ng paraan. Ako yung nagsiwalat ng mga naging problema dyan. And then they know that I exerted certain efforts. I took some steps after discovering all of those na sa loob ng Bilibid. Itinanggi naman ni dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III na sangkot siya sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi siya namahala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Bilang Undersecretary ng Justice, limitado lang daw ang administrative supervision niya sa Bureau of Corrections. Maski ibang piitan, wala raw siyang kinalaman. Hiling ni Baraan na mabigyan siya ng pagkakataon na maipagtanggol ang kanyang sarili. Handa raw niyang ilahad ang kanyang panig kung may magsasampa ng reklamo. Hindi raw pinapanood ni Pangulong Duterte ang pagdinig ng Senado tungkol sa extrajudicial killings sa bansa. Ayaw din daw niyang malaman na nangyayari sa pagdinig dahil ayaw daw niyang makialam. Nang may sumagot na tinatalakay sa pagdinig ang mga krimeng labag sa sangkatauhan, tila nagtaka pa ang Pangulo. Hindi ako nanonood ng TV actually. Ayaw ko malaman kasi ayaw ko makialam dyan. That her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is an immoral woman flaunting, well, of course, insofar as the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover.